Mayong Odto, Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga tutubo saan mampanig ng Pilipinas. Patuplok po yung matang budlat ni Palaka. Kamusta? Nakatulog ba ang lahat? Tanggap ba ninyo ang resulta kagahapon sa eleksyon? Marami pong nalungkot, maraming nasaktan, maraming nanggigigil at maraming nagalit dahil sa hindi nagustuhang resulta sa eleksyon 2025. Oy, sa mga bagong pasok po sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe, pa-like, pa-share, at pakipindot po ang inyong notification bell. Sa mga gustong magpakulay, super thanks na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Upload video muli ito, pero live na rin. Isipin nyo na lang na live pa rin ho ito. At sa mga subscriber ko po ay naanyayahan ko po kayong makisali sa conversation sa issue ng bayan. Magkomento po kayo dyan sa comment section dahil sa susunod na upload video natin ay babasahin po natin ang mga ilang mga busis ng bayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Replay, mabuhay po kayo. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po kayo. Grabe, mainit po ang usapin ngayon patungkol sa eleksyon. Bago po tayo mag-umpisa ng ating balitaktakan ngayong hapon, ay balikan po muna natin ang mga komento sa mga kagahapon na upload video po natin. Tanghali. Ito po, ayon naman kay Anya Istira. We did not vote for NPA. Makatingala ang makina naghusga mag-usa. Ibig sabihin, hindi umano siya bumoto ng mga NPA. Nakapagtataka daw dahil ang makina daw ang naghusga mag-isa. Sabi naman ni Ayani Balabagan, dinaya tayo Bisdak, karamihan sa mga Pilipino sa buong mundo, straight vote PDP laban. Marami ho talaga na dismaya, lalo na po mga OFW. Juan, sabi naman kay Juana Lynn Sinorin, Idol, nakalusot po ba ang Ipanaw party list? Ma'am Lorin Badoy, malayo po ang Ipanaw party list. Ang karamihan lumusot ay mga komunistang party list. I-awards ng Pilipino talaga. Ay, matuto na tayo! Nok, sabi naman ni Noknukan, kaayong siba. Ayos pangalan nito. Pangilinan, lapid, OMG lang. Street po ako, nadaya tayo. Sabi naman ni Mike Baliduy, sabi niyo, ito na sinasabi ko, wala pang halalan, alam ko nang mangyayari, panalo ang alkansya. Yawag talaga. Sabi naman ni Evangeline Ligardi, di makapaniwalang result, Kabisdak. Lahat tayo di maniwala eh. Sabi naman ni Leon Itabidis, hindi yan binoto sa Mindanao si Bam. Si Vic Rodriguez malakas sa amin, grabe jod. Sabi naman ni Marlene Kabil, gumagana na ang mikos-mikos ng kumilik Bisdak at dagdag bawas ang laki-laki ng pagpaparti-partihan ng kumilik. Huwag mo sisi ng botante nakadismaya ang resulta dahil mismong kumilik ang gumagawa ng pandaya.
Kailangan sisihin din natin mga botante, ma'am. Sa totoo lang, ako masisisi ko rin mga botante. Bakit? Ba't bumoto pa kayo kay Bam? Ba't inendorso pa kasi yan? Talagang masisisi po natin. Putangina, wala kasi sa Pilipinas, mabalik-balik lang mga yan. Pero siyempre, sisihin din natin ang kumilik. Hindi pwede. Dalawa sisihin natin. Mga bubutante at yung kumulik. Kumulik ba? Patoplok po mga kababayan ko. Tara na, ano bang inintay natin? Oy, makisali, makisawsaw sa conversation sa atin dito sa Bisdak Pilipinas. Babasahin po natin yan sa mga susunod na upload video. Tara na! Bisdak na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Nako, heto na nga ho mga kababayan ko. Vice President Inday Sara Duterte tanggap po ang resulta sa kakatapos lang na senatorial election at ayon sa kanya ay magtayo umano siya at bubuo umano siya ng napakalakas, powerful, strong opposition laban sa Ngagba Admin. Naku, may numero si Inday Sara, yari ka bangag. Duterte 10 votes napunta nga ba kay Kiko at Bam Aquino? Paano po ito nanalo itong si Bam? Paano po ito nanalo si Kiko Macheng? Naku, iyakin pa naman yan. Pag binabatikos mo, kakasuhan ka. Nasaan ang boto ng block voting ng Duterte 10, ng mga Duterte diehard supporters? Nilaglag ba ng mga DDS ang ibang mga kandidato ni Tatay Digong Yawards? Ito, nakakatakot po itong ginawa ho ng magic sarap ni George. Grabe ang bilang ng kumilik, paurong. Imbis pa patapos na po ang bilang, pabalik yung bilang. Imbis padagdag, pabawas ang bilang. Aba ni Mala, na paghalataan na po itong kumulik. George, mabarang ka talaga, George. Patoplok, guys. Mga miyembro ng CADCOM natalo kagahapon. Ikat. Nakarma ang mga ugok. Ito mga kababayan ko, patuplok po muna pa-share, pag-usapan po muna natin itong patungkol kung ano ho ang nangyayari sa Duterte block voting. Dahil hindi ho ito kapanipaniwala, marami pong dismayado dahil nga bakit ganong kalayo ang agwat ho ng boto ni Kuya Bongo at boto ng mga Duterte 10. Kay Senator Bato, dumidikit kay Kuya Bongo. Pero yung mga ibang kandidato ng Duterte 10, kapansin-pansin po, napakalayo. Nasaan nga ba ang boto? At bakit itong dalawang dilawan, si Kiko at si Bam Aquino, sila po yung pumwisto sa 5 and 2 o 3, ganyan, top 5. Dapat to, ang top 5 yan ay Duterte 10 pa rin. Ano ho ang nangyayari sa ating panawagan na block voting? Nadaya ba ho tayo ng dagdag bawas ng kumulik? Aba! Okay, narito po kagahapon po kasi mga kababayan ko, nag-update din tayo kagabi. Nakakapagtataka ho dahil nung pag-iising natin ngayong umaga, iba na ho yung takbo ng bilangan. No? Ito po mga kabisdak, anong araw, anong oras po ito? Dito na mo tayo mag-umpisa, alas 12, kasi hindi na po natin na-cover ho ito, no? Pero pansin nyo po kagabi, ay nilabas po natin yung bilang pataas, di ba? Pataas ng pataas, simula ng alas 9 hanggang mga alas 10, alas 11 po tayo natapos ng update. Pataas po yung bilang. Ngayon, hanggang alas 12 po ng madaling araw, ayan po yung bilang. Nasa 26 million po si Kuya Bongo mga kabisdak eh. Okay, basahin natin ng konti yan Pagdating ng... Kailang basahin natin para mas malinaw po mga kababayan ko. Patoplok po muna.
Nung madaling araw po, mga kababayan ko, alas 12 ho ito. Teka. Alas 3. Teka, hanapin ko yung alas 12. Ito, alas 12 Gs. Tama. Alas 12 Gs, si Kuya Bongo po ay nakakuha ng buto na 26,220,000. Yan, kay Kuya Bongo na lang po muna natin pagbabasihan, no? Yan, 26 million. Ngayon po, nagtuloy-tuloy naman ho yan hanggat sa alauna ng madaling araw. Maganda rin pa naman yung resulta. Alauna ng madaling araw, 26,526,000. So, mataas pa yan. Pataas pa hanggang alauna ng madaling araw, mga kabisdak. Noong pagdating po ng alas 3, mag-aalas 4 na po, ito na yung resulta. Teka lang. Sorry, hindi ko pala nabago. Palakihin natin konti, Ayan na po yung resulta. Pagdating po ng alas 3:50 ng umaga, mag-alas 4, yung 26,526 ni Kuya Bongo, 066, ay nabawasan, nagiging 21,699,929 na lang ho. So, nabawasan po ng higit kumulang 5 milyon. Intindi, no? Nagbawas ng nagbawas. Hanggat sa, kailangan mapansin nating lahat ito, mga kababayan ko. Hanggang nung alas 8 ng umaga, mga kababayan ko, nagiging 21,764 na lang. Konti yung nadagdag from alas 3 ng umaga, 21 million si Kuya Bongo, 699,929. Pagdating ng alas 8 ng umaga, 21,764,835. Kapiranggot lang ho ang nadagdag. Ito ang nakapagtataka. Ito po ay marami pong nagtatanong, marami nag-complain diyan sa pabawas ng pabawas ang bilang. Kasi simple lang naman ang arithmetic, mga kababayan ko Nagbibilang ka, hindi pabawas, kundi padagdag. Nagbilang ka man hanggang dulo ng mundo. Siyempre, hindi ka pabawas, padagdag ng padagdag ka. Pero ang counting machine, ang transmission ng Comelec ay pabawas ng pabawas ang bilang. Ito yung nakatakot. Anong kababalaghan na naman to, George Nimal? Pakinggan po natin ang paliwanag ni George Garcia dyan. Kasabihin ni George Garcia, bias tayo, awards. At depende po sa inyo kung paniwalaan po ninyo si George Garcia. Pero para wala po tayong bias, pakinggan ho natin kung ano po ang kanyang rasones. Narito po, mga kabisdak, ang kanyang paliwanag dyan. May ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yun. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin na ipadala na ba ang presinto ng bayan na to. Ano ba talaga ang boto ng mga kandidato sa presinto na yan? Stop muna tayo doon. Yung ranking umano ng kandidato, hindi nanggagaling dyan sa ibang entities daw. Hindi nga nanggagaling sa inyo, pero yung transmission nanggagaling sa inyo. Siyempre, nirarank ng mga entities, nirarank ng mga media, binibilang. Alangan na mga hindi mo irarank, alangan naman yung number 1 mapunta sa number 10. Galing pa rin sa inyo yung boto. Binibilang lang, kinakount ng mga media or zero yung mga social media entities na sinasabi mo, alangan naman yung bilang nila mamali sa tinatransmit ninyo. Yan ang pumapasok Yan yung pumapasok sa Comelec. Diyan lang din naman sila kumukuha ng pagbabasihan sa inyo. Bakit maghugas kamay ka dito, George? Sige nga, Nag-close voting na ba dyan? Yan po ang makikita nyo sa aming nilalabas. Yan po yung galing sa aming server. Gusto ko lang po paliwanag sa inyong lahat, sa inyong mamarapatin. Sabihin na po natin na yung mga bilog na yan, ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan,
pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos, magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito, magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito, servers. Transparency servers, COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit siya sa NAMFREL. Media. Server. Meron pong majority. At saka minority. So, ibig sabihin, ito po, direct na magtatransmit, pero pa pala, Municipal Board of Canvasser. NBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang konsihal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya, yung canvassing ng pinakabayan niya, para naman sa pagpoproklama, pagka-canvass ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Padala rin po siya dyan. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real-time kami. Kung ano pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya kung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB, media, majority-minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable. So kinakailangan iproseso. So sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto, baka ma-delay ng konti, kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so forth, na mga media. So, bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na naman 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, media, majority, minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At dyan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2 dito sa 5, may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito, yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis so that ang matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Tingnan mo, ang labo ng sinasabi dyan ni George. No?
Sige lang, balik natin yung Kung araw-araw niya ranking dyan. ng kandidato, hindi po sa amin galing yun. Resulta ng Tingnan mo ang labo-labo ho ng sinasabi ni George Garcia. Ang paliwanag niya, yung kumilik daw ay real time po yung dumadating na resulta. Ngayon yung ibang entities, PPCRB ba yan? Basta yung mga iba yan, yung media, hindi daw real time. No? So ibig sabihin, yung media, yung mga ibang entities na sinabi niya, kung hindi real time yan, ang boto ng mga yan ay mas mababa dapat ang makukuha nilang resulta. So, ibig sabihin, kasi hindi real time, mas delayed dapat sila. Mas delayed ang kanilang masasagap na transmission kumpara dito sa transmission na nasasagap ng kumilik galing po sa mga presinto. Kasi real time at saka hindi real time. Pag sinasabi mong real time, sa tamang oras, sa tamang panahon. So, tama po yung bilang. O bakit po, lumalabas, mas real time pa ang mga media, ang ibang entities kumpara sa kanila. Bakit? Isipin mo na kapag generate agad yung mga media ng boto, na ito na ho, narito na po yung boto natin, umabot na ng 26 million si Kuya Bongo. Tapos malaman-laman po natin, kinaumagahan, 21 million hanggang ngayon, pababa ng pababa. Yung sinabi niya na rason na may nadudubli daw. Paano madudubli? Kalukuhan naman ho, na nag-transmit ka na ng isa, itatransmit mo pa. Kalukuhan yung nag-transmit, kagaguhan yan. Lumusot ka lang talaga, George. Meron lang talaga kayong ginagawang kababalagan. Yung sinabi mo lang real time, nagkakamali ka na dyan ibig sabihin, dapat mas accurate kayong kumilik, mas nauna dapat ang bilang ninyo kumpara sa ibang entities gaya ng media. Dapat ang media yung mahuli. Bakit kayo ay nahuli? Di ba ho? Umabot na po ng 26 million kagabi. Hanggang alauna, tapos malaman-laman mo ngayon, pabagsak ng pabagsak yung bilang, dagdag bawas, George? Tingnan mo panoorin nyo po yung bagong resulta ito, alas 9. Alas 9 po ito guys, no? Alas 9 yung resulta. Teka lang, ilagay po natin yung, tanggalin natin yung alas 8. Dito po tayo sa alauna. Alas 3 ba to? Ay, di. Dito tayo sa alas 3. Tingnan nyo po panoorin nyo po. Kumparahin nyo po yung boto ng alauna. Alauna na si Kuya Bongo umabot ng kulang-kulang 27 million. Tapos ito naman bago, alas 9 po ito. Tingnan mo. Ang layo po ng diferensya. Diyos ko. Nangunguna Go, 21,773,290. Alas 9. Pangalawa, Aquino, 16,870,000. Tingnan mo 21 million, alas 9 po yan. 26 million, alauna. Ito na yung galing ng kumilik na sinasabi nila. 17,545. Pangatlo, De La Rosa, 16,673,000. Ang pinagbasihan natin, di ba? Media man ang report dyan. Dito rin sa taas, media rin Sa News 5 yung sa taas. Ito, ZMA. Pare-pareho man sila So, pareho sila yung bilang nila paorong. 3,249. Pang-apat, Tulfo. 13,805,962. Pang-lima, Pangilinan. 12,295,825. Pang-anim, Marcoleta, 12,221,615. Pang-pito, Lacson, 12,135,582. Pang-walo, Soto, 11,925,460. Pang-siyam, Pia Cayetano, 11,704,821. At pang-sampu, Villar, 11,018,260. 11th place, Lito Lapid, 10,816,267. 12th place, Marcos, 10,716,756. 13th place, Ben Tulfo, 9,738,004 votes.
14th place, Bong Revilla, 9,736,966. At 15th place, Abby Binay, 9,497,674. Ayan po, pag tiningnan nyo po ang layo ng diferensya. Siyempre, ikaw Pilipino, bumoto ka, magtatanong ka dyan, bakit ganun ang bilang? First time po yan nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang bilang paurong. Nung una, padagdag ng padagdag, habang tumatagal, pabawas ng pabawas. Ano ho ang nangyayari? George, ano yung bilang mo? Magic paurong? Dito pa lang, magtataka ka na. Bakit ganito ho ang nangyayari sa bilangan? Hindi ba kaya tama po si Attorney Harold yung Respicio na yung 3.5 version na yan, may tanim daya ho yan? Kasi hindi po alam. Hindi alam ng mga tao anong laman dyan. Pakinggan natin si Attorney Harold Respicio. May matutunan po tayo dito. Narito pa guys. At pero yung last problem natin ngayon, yung nasa makina is 3.5 version. Pero yung nasa audited ay 3.4 version. Magkaiba yung hash. Ibig sabihin, iba yung na-audit na source code, iba yung nasa makina. Hindi natin alam ngayon kung ano yung laman ng makina, meron bang daya or walang daya, walang makakaalam. Pero may magagawa pa ba tayo? Walang ginagawa ang COMELEC. It looks like magpaproceed pa rin tayo sa eleksyon. Marami silang poproblemahin pagkatapos ng araw ng eleksyon na ito dahil ma-undermine talaga yung integrity ng pag-process ng ating mga boto. Nagiging disiplinado na ang mga tao ngayon dahil alam nila na nabibidyohan sila at napipicture sila at sabi nga nila, nothing quite ensures good behavior like the presence of other people. So ang pinakamahalagang tool po ng lahat ng mamayang Pilipino ay yung presence nila, yung pagbantay nila, videohan nyo, picturean ninyo para mag-behave ang lahat ng tao pwedeng mandaya. Inuulit ko po, kaso nga lang yung mga daya na mahirap bantayan, yun yung pinaka-nakakatakot. Katulad na ng source code mismo ng makina na 3.4 yung na-audit, 3.5 yung naka-install. Kung merong daya doon, hindi natin malalaman at all. Yung kumpiyansa ho ninyo na ito magiging maayos dito po sa inyong lugar. Kumbaga sa IT audit, bagsak na to actually. Tumutuloy lang tayo kasi hindi na umaatras eh. Wala tayong magawa dahil napakalaking mobilization na kailangan mong gawin para i-update lahat ng source code ng lahat ng makina sa buong Pilipinas. Pero kumbaga sa financial statements, kung audit to, bagsak. Hindi ka mag-proceed. Qualified opinion, bagsak. Kasi yung nilagay mong source code doon, iba sa in-audit mo. Pero kung bang integrity, wala. Attorney, after this, napagboto ninyo, saan po kayo gagawin ko ngayon? Magpapahinga lang ako at protektahan ko yung sarili ko. Alam mo naman, dahil delikado ang sitwasyon natin ngayon, ang daming gustong mawala si Attorney Harold Respicio. Pero makakaasa po ang taong bayan na nandito pa rin ako at magbabantay at titignan natin na hanggat maaari, i-maximize natin yung integridad ng eleksyon na ito. Kahit hindi masaya yung mga latest developments. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat, kung meron man tayong kukunin na lesson dito sa election process na to, is yung freedom of speech at yung transparency sa ating gobyerno dahil pinakamahalaga po na makapagsalita tayong lahat. At mahalaga din dapat na sumagot yung gobyerno para magkaroon ng tiwala ang taong bayan sa lahat ng proseso ng gobyerno. Kapag ganyan po, mag-behave lahat ng tao, walang kalokohang mangyayari at uunlad ang Pilipinas. Attorney, ito po, ano po ang mensahe nyo naman po sa mga botante po ng Reyna Mercedes? Sa mga botante ng Reyna Mercedes, piliin nyo po ang gusto ninyong mamuno sa inyo. Kung ayaw nyo po si Attorney Harold Respicio, huwag nyo po akong iboto. Basta ang mahalaga po ay iboto ninyo kung anong nasa puso ninyo at ipagdasal natin kung ano ang tunay na boto ng tao, yun ang lumabas na resulta. Panalo yan si Harold. Palakpakan natin si Harold. Ito yung sinabi ho natin guys, no? Na yung in-audit 3.4 version, pero yung naka-install 3.5 version. So, ibig sabihin, yung 3.5 version ay hindi po yan na-audit. At hindi natin alam kung ano ang laman ng 3.5 version. So, ito na nga ho yung laman. Dagdag bawas yung bilang paurong. Nag-transmit sila mga alas 9 na eh. Ito yung resulta ng 3.5 version na ang nakinabang itong si Kiko Alianza at si Bam Aquino. At ang talo dito, ang nanakawan, ang nadaya, ang Duterte 10. Ito na po yun guys.
ang 3.5 version na hindi na audit. Na dapat makialam tayo dito. Tingnan nyo po mantakin nyo, tayong mga Duterte diehard supporters, mula noon, umpisa pa lang ng pangangampanya, nanawagan na po si Tatay Digong na iboto ang Duterte tin. Mag-block voting ho tayo. Yung boto ng isa, boto ng lahat. Paano po ang nangyayari na ganito yung nagiging resulta? Ako para sa akin nadaya po talaga ang Duterte tin. Yung boto na para sa Duterte tin ay napunta ho sa alyansa kay Kiko, lalo na kay Kiko at kay Bam Aquino. Ito yung naka-install sa 3.5 version. Ito yung sistema na nasa loob ng 3.5 version dahil hindi man alam natin. Hindi alam ng mga eksperto ano ho ang laman dito. So nilamanan nila na dagdag bawas, dagdag sa Dilawan, bawas sa Team Duterte. Kasi nga malakas ho ang panawagan natin eh. Kagaya po dito, meron po silang pauso, di ba? May mga undervotes, kung ano-ano pa, overvotes, kung ano-ano pa. Mga kababayan ko, pumoto. Teka lang. Hindi ko na sipito na lang. Isa sa mga halimbawa, merong isang supporter ni Pastor Kibuloy bumoto, pero yung lumabas na teka lang, pangalan iba. I-play natin si ate ulitin ko. Bumoto siya kay Pastor Kibuloy, pero may lumabas na ibang pangalan. Okay, pakinggan natin Sinong pangalan natin? Mercedita Palma. Saan ka anong precinct ka nagboto? Sa 3655M. Saan anong barangay? Barangay Tamayo. Sino yung binoto mo? Actually, isa lang yun na senador akong giboto, si Pastor Kibuloy. Nga nung isa lang, kasi abroad manggod na ko igso, nagboto sila. Ang PDP laban, tanan na yung gibotuhan, ang nilusot, tulo lang ang lusot. Tapos the rest, kato ng mga kabila. Unya, dire, naniguro ko nga si Pastor, dili nila matanggal, kaya isa lang ka senador akong giboto. Ang tanaw na ko karon sa resulta sa ako ang resibo, naanay Irwin Tulpo. Nagyaw-yaw ko dito, nagwala ko dito sa presento. Tapos nga nung inana ang ilang ginabuhat na, nagyaw-yaw ko dito na ako, kana ilang machine na, anay mga anomalya, mga binuang, nakaprogram na kaya anong na may tulpo, nga wala man ko nag-shade ng tulpo. Anong reaction ng nagbantay doon? Okay, tingnan mo Ang sabi niya, nag-single vote siya kay Pastor Kibuloy. Nag-single vote siya. Ngayon, nung na-print na yung baluta niya, ay ang lumabas si Pastor Kibuloy at si Erwin Tulfo. So, isa lang ang ibig sabihin dito. Nakaprogram sa 3.5 version, kung ito ang pagbabasihan natin, no? Yung 3.5 version, may laman ng mga kandidato. Pag ikaw ang nag-undervote ka, matik, yung patlang mo, mapupunan. Kagaya yan, napunan kay Erwin Tulfo. 3.5 version. Si Pastor Kibuloy binoto, isa lang, pero magulat nung na-print, ay lumabas si Erwin Tulfo. So, nakinabang si Tulfo dito. Doon naman sa isang vlogger na sikat, si Chito, ang binoto niya, 12. Ngayon, ang sabi ng makina, overvote daw si Chito. So, ibig sabihin, nasayang yung boto niya. Merong tanim. Meron ng tanim. Kasi pag overvote ka, ibig sabihin, sumubra yung boto mo. Sa 12, ibig sabihin, may nakatanim na. May nakatanim na na kandidato sa bawat balota. Isa or dalawa. Kaya pag magsampu ka, bumoto ka ng 10, madagdag, kung 10 lang binoto mo, yung 2, ginamit nila, mapupunta kay Bam, mapupunta kay Kiko, mapupunta kay Erwin, mapupunta sa ibang kandidato. Ganun ba ang 3.5 version? Kasi ito yung nangyayari Tingnan mo tayong mga Duterte diehard supporters, napaka-imposible naman na ang lulusot lang sa Duterte 10 ay 3,
si Marcolita, Bungo at si Bato. Tingnan mo si Kuya Bungo. 26,526,000 yung boto niya nung alauna. No? Umabot na 26 million eh. Kung vote straight Duterte tayo, matik po, lahat ng 10 pasok yan. Kasi 26 million man yan eh. O sige na, sabihin na natin na, ay, hindi man lahat na bumoto kay Bungo ay buboto rin sa Duterte 10. O sige na, pagbigyan natin yon kasi baka sakali may bumoto kay Kuya Bungo ng mga Dilawan. Baka sakali may bumoto kay Kuya Bungo ng mga komunista. Baka sakali lang ha. O sige, alisin natin si Kuya Bungo. Pagbigyan natin. Pero si Bato, 20 million. O, 20,337,000 yung boto niya. Huwag mong sabihin sa akin na kay Bato may bumoto na komunista. Oh. Baka sabihin mo na si Bato may bumoto ng mga Dilawan. May bumoto ng mga Pinklawan. May bumoto ng mga loyalista. Yung kay Bato boto, sulit Duterte yan. Walang buboto na komunista dyan. Walang buboto na durugista dyan. Walang buboto na kawatan dyan. Walang buboto na sindikato dyan. 20 million? Mantakin mo ha. Kung yun ang pagbabasehan natin kay Bato, yung boto niya na 20 million, lahat ng Duterte 10 pasok. 20 million, sino masunod dyan? At 20 million si Tolfo, laglag silang lahat yan. Yung Duterte 10, makapwesto talaga lahat sa top 12. Ang problema man, nasan sila? Nasaan napunta? Yung boto ng mga suli Duterte. Ako po'y nagtatanong ha. Kasi guys, pag sinasabi mong Duterte, malakas talaga ang panawagan. Nasa ground na ho ako eh. Kami. Kita na ho namin ang pulso ng bayan Duterte solid. Kagaya sa Cebu. Ito, isa yung patunay sa Cebu. Bakit sa Cebu? Landslide si Pam. Talo si Gwin. Sa tingin nyo ba, si Pam nananalo dahil lang sa kanyang personalidad? Hindi. Nananalo si Pam, Abari 4 at natalo si Wakwak dahil malakas ang Duterte sa Cebu. Ako, experience ko yan kasi nga, ilang linggo ako dyan, pabalik-balik sa Cebu. Ang sigaw talaga Duterte. Ito yung nangyayari kay Pam, na dapat ito rin yung mangyayari sa nasyonal, sa senatorial race result. Ang problema, iba yung resulta. O tingnan mo, hanggang kagabi, anong sigaw nila ni Pam? Abari 4. Duterte! Oh. Oh, Duterte! Kasi nga, nanalo si Pam dahil Duterte siya. Nanalo si Pam dahil sulit Duterte ang Cebu. At vote straight, Team Duterte ang Cebu. So bakit ang nangyayari pagdating sa nasyonal, sa Senado, 3 Duterte lang? Sulit Duterte ang lumusot, kagaguhan. At nakapwesto pa si Bam. Mantakin mo, number 2. Tapos, si Kiko, number 5. So, dilawang country tayo ngayon. Ang mga Pilipino, babalik tayo sa magiging, ganun tayo? So, bumangon muli talaga ang UM. Kung ganon. Kagaguhan, no? Hinahanap natin yung buto ng Duterte. Kasi sa OFW, mga OFW, Duterte talaga straight. Don't tell me na ang mga OFW lang yung sumunod sa Duterte. Yung mga Pilipino, yung tayo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumunod sa Duterte, tangingot naman natin. Ako, vote straight talaga ako, guys. Nagdagdag lang ako ng isa, si Camille Villar. Hindi ko na dinagdag si Amy. Ako, aminado ako, hindi ko talaga binoto si Amy Marcos. Dahil ayaw ko ng Marcos. Pero ito po yung nangyayari sa atin. Nasaan ang boto ng Duterte?
Nakinabang ba si Bam dito? Si Kiko Tolfo? Ano ang nangyayari? 3.5 version, ito bang laman? Pero si Vice President Inday Sara, tinanggap po niya ang resulta, mga kababayan ko. At ayon sa kanya, magtatayo ho siya ng panibagong puwersa, malakas na oposisyon. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, pagtawanan muna natin itong Quadcom. Yung Quadcom natalo, diretso kubita. Si Pastor Radila Abante, talo. Si Kimbo, talo. Castro, talo. Ang talo rin po itong si Dan Fernandez. At lalong talo si Trillanes. At lalong talo, ito yung pinakamasakit na pagkatalo. Gwen Garcia, talo na. May kaso pa. Patay. Baka makulong si Tia. Makurong ka, Tia. Bago po tayo mag-proceed, mga kaibigan ko, patalastas po muna tayo. Matindi yung ginawa ni former President Duterte, mga pamilyang Duterte sa mga Nograles. Talagang tinapos ng mga Duterte ang karira ng mga Nograles. Patalastas muna. Brought to you by Jam Magno. Dawata nga pildi mo. Aray. Mirisi ninyo mga ngil adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Aray. Pika. Mirisi. Dawata nga pildi mo. Mirisi ninyo mga ngil adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pika. Mirisi Jam. Dawata nga pildi mo. Mirisi ninyo mga ngil adog batasan. Kaya words, mga ngilad batasan ba? Napangit ang ugali sa mga Tagalog. May resi daw na natalo. Pero tinamaan si Nograles dyan at yung magkapatid na Nograles, si Carlo at si Migs. Di ba nangampanya yan si Jam? Kontra kay Tatay Digong, kapal mo. So, Merise ka, Jam. Ito mga kababayan ko, si Vice President Inday Sara Duterte magtatayo ng napakalakas na oposisyon. Pakinggan po natin ang balitang ito. Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte sa kanyang social media page. Ayon sa bise, kinikilala niya ang mga resulta ng eleksyon at nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taga-suporta. Bagamat iba raw ang resultang kanilang inaasahan, hindi raw nawawala ang kanilang commitment sa taong bayan. Patuloy raw silang magbabantay sa gobyerno, isusulong ang mahalagang issue at patuloy na maglilingkod bilang anyay strong and constructive na oposisyon. Hindi raw ito ang katapusan, kundi ang simula. At hinihikayat niyang publiko na sumama sa pagbuo ng tinawag niyang powerful and constructive opposition. Ang tindi niyo guys, powerful and constructive opposition. Basahin ko lang yung mga linyahan dyan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung sinabi nyo. Teka lang. Flash nga natin, guys. Ayan. Ang sabi dyan ni Vice President Inday Sara, malaman to, guys. Palaban si Inday Sara talaga. This is not the end. It's a renewed beginning. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Pambigat yan. Yari kang EWM, di kaya abutin ng Paskong EWM. Ang bigat ng mga salita ni Inday dyan, powerful and principled opposition. Ibig sabihin, guys, may paparating na tsunami sa gobyernong nakangiwi. At ang mangunguna, si Vice President Inday Sara Duterte. Pag tiningnan nyo po yung top 12
senatorial candidate, halos lahat doon ay Duterte. No? Ito, ipakita ko po guys. Oh. Majority dito guys, sa top 12, talagang Duterte. Itong si Bam lang ang si Kiko at si Erwin Tulfo, no, yung medyo hindi mo mahatak-hatak papuntang Duterte. Kasi si Kuya Bungo, sigurado man yan, Duterte talaga. Bato, Duterte talaga yan, di ba? Si Marcolita, Duterte talaga. Si Lacson, umuuyon din yan sa mga Duterte. Si Tito Soto, umuuyon. Pia Cayetano, umuuyon. Camille Berial, umuuyon din yan. Amy Marcos, lalo na si Lito Lapid. Kung sakali yan umakyat, pero gusto kong malaglag si Lito Lapid eh. Ang gusto kong umakyat si Bintolpo para titri na. Alam mo si Bintolpo, sulit Duterte yan. Kaya gusto kong malaglag si Lito Lapid, tapos akyat si Bintolpo. Yung Bintolpo, Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, hindi yan magkaintindihan. Pero si Bintolfo talaga, sulit Duterte yan talaga, mula noon hanggang ngayon. Tahimik lang siya. Siyempre, nandyan yung kapatid niya kay Tambaluslos, yung dalawa na. So, pasok na natin si Bintolfo, laglag na si Lito Lapid. Talagang ano yung guys, matindi yung mensahe ni Inday Sara. At malalaman ho natin, ngayon, pag matapos ang eleksyon, gagawa na po yan siya ng makabagong koalisyon. Matindi po yan, nananawagan na ho siya mismo. Ang tanong, sino-sino kaya ang magiging kakampi ni Vice President Inday Sara Duterte? Kasi hindi po nakuha ng alyansa ang pinagyayabang ni Ngiweb na 12-0. Pag tiningnan mo mong yung resulta, mas pabor pa ho sa Team Duterte. Nakaangkas lang talaga yung dalawang dilawan. Nakaangkas lang talaga. Pero malakas po ang Duterte, guys. Magbaliktaran yung mga yan, lalo na yung mga kongresista. Malakas yung pwersa ni Inday. At malakas yung endorsement power ni Inday. Sipin mo yung mga kongresista na binabanatan ni Inday Sara, tibag. Ewan ko si Chihuahua, kunting ang 1,000 na lang yata yung laman ni Chihuahua. Ewan ko kung ano po ang mangyayari. Dikitan si Nieto. Pero si Abante, wala na. Iyoko na. Anyway, mga kabisdak, ganun pa man, hindi po natin nagustuhan ang resulta. Hinahanap po natin yung black voting nating lahat. Duterte 10. Ano ba ang nangyayari? Minagic sarap ba talaga ni George Garcia ho ito? Dahil matagal nag-transmit, mga almost 9 PM na. O di ba kaya yung 3.5 version, ito na po yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio na may tanim daya. O di ba kaya mga kaibigan ko, hindi pa rin natututo ang mga botante. Hindi pa rin natututo ang mga Pilipino. Every time may parating na eleksyon. Hindi pa rin ho nakikinig sa mga Duterte. Hindi pa rin nakikinig kay Tatay Digong. Black voting, vote straight. May sisigaw na naman kaya muli na nabudol ako? May reklamo na naman uli, binudol kami? Hindi ba talaga natututo ang Pilipino? Kasi kung ako po ang tinitingnan po natin, guys, natututo na ang mga Pilipino. Lalo ng mga OFW. Natututo na ho sila. Si Tatay Digong, nasa Netherlands na, hindi pa rin tayo natututo. Anong klaseng merong pag-iisip ang mga Pilipino kung ganon? Lastly, again ito ay tsorya ko lang. Di ba kaya talagang nilaglag lang ng mga DDS ang mga Duterte? Kasi napaka-imposible naman ho nito, guys. Napaka-imposible na hindi nakaakyat yung Duterte lahat. Kahit man sana 8 or 7. Ako ang sa akin, yung estimate ko, guys, 7 or 8 pasok sa top 12 pag nag-vote straight ang mga DDS. Ang problema hindi nga ho nangyari. Sino bang may problema?
Mga DDS, mga botante, o yung makina ni George na delayed yung transmission at yung bilang ay paurong at maraming aberya nangyayari. Overboats, underboats, nadagdagan na bawas ang boto. Abangan na lang po natin mga kababayan ko ang susunod na kabanata sa masalimuot na midterm election. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe, pa-like, at pa-share, mga kababayan ko. At sa mga gustong magpasalamat sa akin, pindutin nyo po yung super thanks at maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo mamaya, alas 8:30 ng gabi. Aba ho, magkomento para basahin natin ang inyong mga komento patungkol sa issue ng bayan. Laban lang, solid, Duterte pa rin. Bisdak Pilipinas, God first, bring PRRD home.